Eh, bakit ako mananagalog? Ako isang Ilocana. Mananagalog ako kung kailangan lamang. Isang premyadong aktres ang tampok natin sa bidyong ito. Siya din ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema. Tara, samahan niyo ang balikan ang naging karera niya sa mundo ng pelikulang Pilipino. Siya ay si Gloria Ann Borrego Galla o mas kilala natin bilang si Gloria Romero o Tita Glo sa harap ng kamera. Ipinanganak noong December 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA. Ang kanyang ama ay isang Pilipino at ang kanyang ina naman ay isang Amerikana. Noong 4 na taong gulang pa lang siya, ay umuwi ang kanilang pamilya sa Pangasinan. Ang dapat sana na bakasyon lamang ay tumagal pa dahil sa pagsiklab ng World War II. Wala silang nagawa kundi manirahan sa Pangasinan na bayan ng kanilang ama. Nag-aral si Gloria sa Mabini Elementary School sa Pangasinan at nag-high school sa Riverview High School sa Mabini. Pero hindi siya nakapagtapos ng high school nang sabihin ng kanyang guro sa P6 na hindi siya makakapagtapos. Walang pasubali niyang sinabi na never mind, it doesn't matter po, I'll be a movie star. Bata pa lang ay hilig na talaga niyang manood ng mga shooting sa pelikula. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ito din ang kanyang naging landas. Sa edad na 16 ay sumabak siya mag-extra sa pelikulang Ang Lumang Bahay sa Gulod noong 1949 at nasundan pa ng Bahay na Tisa noong 1951. Matapos nito ay pumirma siya ng kontrata sa Sampaguita Pictures sa tulong ng kanyang tiyuhin na chief editor ng Sampaguita Pictures. Dito na din niya nakuha ang kanyang kauna-unahang supporting role sa pelikulang Madam X noong 1952 at nasundan pa ng taon ding yon sa pelikulang Palasig at nakatambal niya ang aktor na si Cesar Ramirez. Nakatambal din niya si Oscar Romero sa pelikulang Monghita at dito mas dumami ang kanyang mga taga-suporta. At taong 1953 naman, nakatambal niya si Ramon Revilla Sr. sa pelikulang Kopradya. Mas nakilala pa ang ating bida nang matanggap niya ang kanyang kauna-unahang parangal na ginawad ng PAMAS bilang Best Actress sa pelikulang Dalagang Ilocana noong 1954. At ito din ang kauna-unahang award na ang nakatanggap ay galing sa pelikulang komedya. At sa parehong taon, kinawaran din siya ng Miss Visayas sa Boys Town Carnival sa pelikulang Kordapia. Alam nyo bang, ginampanan din niya ang papel na Mahal na Birhen sa Sinakulo ng Martir sa Golgota at ito ay unang itinanghal sa Manila Grand Opera House noong 1954 at dinaluhan ng dating Pangulong Magsaysay at naulit pa noong 1955 at 1956 sa parehong papel. Nagpatuloy pa ang karera niya sa pag-arte at hindi na mabilang ang dami ng nominasyon at parangal na kanyang natanggap. Iginawad sa kanya ang PAMAS Award bilang Best Supporting Actress para sa Nagbabagal Luha noong 1988 at Best Actress sa Tanging Yaman noong 2000. Nanalo rin siya sa Gawad Urian Awards para sa Best Actress sa Tanging Yaman noong 2000 at Best Supporting Actress naman para sa Magnifico noong 2003. Pati na ang Metro Manila Film Festival Awards bilang Best Actress para sa Tanging Yaman noong 2000 at Rainbow Sunset noong 2018 at Best Supporting Actress para sa I Think I'm in Love noong 2000. Nakatanggap din siya ng Luna Awards mula sa Film Academy of the Philippines ng Best Actress para sa Tanging Yaman, Best Supporting Actress naman para sa Saan Nagtatago ang Pag-ibig at Magnifico. Ginawaran din siya ng PMPC Star Award bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Saan Nagtatago ang Pag-ibig noong 1987 at Tarima noong 2010. Hindi din malilimutan ang kanyang papel sa sitcom na Palibhasa Lalaki noong 1987 bilang lasinggerang si Tita Minerva at nakuha niya ang Best Comedy Actress sa PMPC Star Awards for Television. Nakatanggap din siya ng international na pagkilala para sa kanyang pagganap sa Rainbow Sunset na nanalo ng 2 International Film Festival Manhattan Awards para sa Best Actress. Gumawa din siya ng kasaysayan na siya ang pinakamatandang actress na nanalo sa edad na 85 sa nasabing pelikula. Sa kanyang mahigit na 7 dekada sa mundo ng pag-arte, ibinahagi niya ang kanyang pagiging profesional at pagmamahal sa industriya. Kaya nakakalungkot isipin na ang isa sa haligi ng industriya ay namaalam na. January 25, 2025,
Nang sumakabilang buhay na ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero sa edad na 71, nagdalamhati ang mga naiwan nitong tagahanga, kaibigan at mahal sa buhay sa pagpanaw ng batikang aktres. Ang kanyang mga nahiyambag sa pelikula at telebisyon ay hindi na malilimutan pa at magsisilbing inspirasyon sa ibang artista sa makabagong henerasyon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Gloria Romero ang talagang napabilib ka na karakter niya? At meron ka din ba ang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Dinadaing ng ating mga puso. Natitinig niya yung